Ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko ipinapasok ang pera, kundi sa maleta. Ito ang matinding buwelta ni VP Sara matapos ilabas ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa ginawang pagdinig ng House Committee on Justice ng Kamara na meron umanong 6.7 billion pesos na transaction sa bank account ni VP Sara at ng kanyang mister. Pero ito ang mariing sagot ni VP Sara. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pundo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay idiniklara ko sa aking SALN. Ang bawat sintimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. At sabay tanong, nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyon-bilyong piso sa flood control projects? Nasaan ang konkretong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kahirapan at kagutuman? Nasaan ang direksyon sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao? Nasaan ang tunay na independent foreign policy? At nasaan ang mga agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan? At nananawagan siyang huwag magpadinlang sa ingay ng impeachment dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumadanas at dumaraan sa tuminding pahamon ng buhay araw-araw. Ngunit binatikos ng mga kritiko ang depensa ni VP Sara na ang mga aligasyon ng bilyong-bilyong piso sa kanyang bank accounts ay gawa-gawa lamang. Ayon sa kampo ng mga naghahabla, tulad ni dating Senator Antonio Trillanes, ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at COA ay sapat na raw na basihan para sa impeachment laban kay VP Sara. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya, na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, bandang alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI, Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod Mandaluyong at sa iba pang mga bangko. Sa mga sumunod na araw, sinuri at pinag-aralan ko kasama ang aking mga abogado at staff ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong de Mesa at inihambing ito sa mga idiniklara sa kanilang SALN
nina Rodrigo Duterte at Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isapubliko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Pero sa panig naman ng mga abogado ni VP Sara, nananawagan sa publiko na maghintay daw sa panahon at sa tamang forum na maglalabas sila ng mga detalye. Maglalabas sila ng mga ebidensya para dipinsahan ang kanilang kliyente. Ilalabas daw nila ang mga ebidensya kung bakit hindi totoo ang mga paratang laban sa Vice President. Ang plano ng defense team kung paano nyo po dedepensahan? I know na nag-release na po ng statement si Vice President Sara Duterte denying the accusations of former Senator Trillanes and yung mga naging findings po dun sa kanyang salin at ng AMLAC. Pero paano nyo, sir, yung dedepensahan kung sinasabi po ng bise na lahat ng kanyang pera, ari-arian ay idineklara sa salin niya. Pero hindi po nagtutugma doon sa findings mismo, doon sa mga dokumento na pinresenta kahapon, maging yung mga financial records and transactions po na ipinakita ng Anti-Money Laundering Council. Opo. Actually, ma'am, yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. No? Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team, lalong-lalo na nung alam natin na nitong committee hearings, nababalitaan natin yung mga subpoenas. So, we were expecting those things, but yung gusto ko lang i-clarify, yung hindi nagtutugma, yan yung misconception na gusto natin ma-clarify today, no? Through responding to your questions. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre iba kasi, ang point namin is yun nga iba yung pag nasa trial na tayo kasi at least doon we can test the credibility not only of the witnesses but even the documents that are being presented. Are you saying, sir, na yung mga pinresenta, for example, yung mga allegations po na ipinakita ng mga dokumento ni former Senator Trillanes, is not credible enough kahit na nung tinanong po ito sa AMLAC ay na-confirm naman nila? No, I like to correct that. No, I don't want also the former senator to also get a misimpression that I'm not saying it's not credible. What we're saying is we don't know, and we need to test the credibility of all these things. In fact, even at the Justice Committee, di ba, ang sinasabi nila, we're only here for probable cause, we're not here to test the credibility just yet, di ba, ganun din. So, that is why, kaya nga may trial, kasi kung yung mga bagay na yan, credible na, so ano pa ang, ba't pa tayo mag-impeachment trial, di ba? So, kami talaga, we believe that pagdating ng panahon, kung talagang ito ay matransmit sa impeachment court, we are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma, no? Yung mga pinakita kahapon dun sa mismong salin. It's siguro I don't want to get into details, but I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. Na what I'm saying is the way it's presented, no, the way it's presented, doon tayo magkakaroon ng pagkakataluhan kung accurate ba yung presentation na gano'n. Kung sa bagay, sa ngayon nakikita lang natin ay ang panig ng mga complainant. Hindi pa natin nakikita yung mga paliwanag, hindi pa natin nakikita kung anong ebidensya na ilalabas ni VP Sara para magiba ang mga paratang laban sa kanya. Para tayong nanonood ng teleserye, tayong mga sumusubaybay, lalo tayong pinapasabik kung ano ang mangyayari sa mga susunod na eksena. Mapapatunayan kaya ng mga abogado ni VP Sara na hindi tama ang report ng AMLC Anti-Money Laundering Council? Hahalakhak kaya si former Senator Sonny Trillanes dahil hindi kayang pasinungalingan ang kanyang mga pahayag laban kay VP Sara?
O baka naman siya naman ang iyak, siya naman ang lalabas na sinungaling. Ano kaya yung mga reaksyon ng ating mga mababatas na members ng Justice Committee, lalo na yung kanilang chairman? Kung tulad ng paniniwala at sinabi ni Attorney Michael Coa na ilalabas nila ang kanilang depensa sa tamang forum para makita ng publiko na hindi naman pala totoo yung mga reklamo laban kay VP Sara. Ano sa palagay ninyo, magtatagumpay kaya yung mga kumakalaban, yung mga nagrereklamo kay VP Sara? O kaya sa bandang huli, sila naman ang iiyak at sila naman ang babalikan? Mga kaibigan, ako'y magpapasalamat kung meron kayong comment. Ang iyong opinion ay very much welcome. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!